The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Isa sa pinaka-importanting functions ng barangay ang pagbabantay sa ating komunidad tuwing gabi. Kaya nga po meron mga night duty. Ang night duty po usually mga tanod at kung sino mga na-assign ng mga hagawad at kung sino i-assign ng kapitan. Pero iba-iba po yan. Iba dito sa NCR, iba sa probinsya. Depende sa pangangailangan ng inyong barangay. Pero ang ating pong pinagpipitagang kapitan, Cap Don Francisco, nandun para sabihin at bigyan tayo ng ehemplo kung ano ba ang night duty sa kanila. Cap, para sa iyo, ano ba night duty at sino-sino ang mga manpower dito? Shout out sa lahat ng mga tanods sa buong Pilipinas. Yan yung mga unsung hero. Yes. Sila yan, Kags Butch. Yes. Grabe. Hanggang gabi, hanggang madaling araw, kinabukasan, alas 6. Sa amin kasi 10 to 6 ang pasok po ng mga naka-assign sa gabi. Okay? May ano po kami, may EXO sa gabi, may EXO sa hapon, at may EXO sa umaga. Yan yung mga kasama namin. Plus yung mga, minsan yung mga kagawad po nakakasama namin, depende doon sa o sino yung OIC. Cap, ang night duty, meron night duty sa opisina, sa barangay, meron ding night duty na nagro-ronda. Yung mga ronda yan, maselan yan eh. Paano, Cap, kung meron nakikita talagang ongoing na krimen? Kasi natatakot yung iba mga bagong tanod na baka daw pag nakialam sila, sila pa ang makasuhan. Pero ayon sa batas, you are making a citizen's arrest. At when the crime is happening in front of you, you are at duty as a citizen of the Republic na to stop and make an arrest. Cap, sa inyo, kinakailangan alam dapat ng tanod dyan at saka ng EXO. Nagsa-seminar naman po sila, nagte-training po sila on how to make an arrest. At swerte po kasi sa amin, yung medyo yung barangay ko po ay medyo tahimik. Okay, medyo hindi ho ganon. Incomparable po yung apples to oranges sa pagdating sa mga demographics ng bawat barangay. Pero sa amin po, medyo maayos yung mga tao doon, disiplinado. So, pero may kasabihan, yung sinasabi nyo pong right before your very eyes, nangyayari yung krimen, in flagrante delicto, kailangan po arestuhin po ng tanod yun. At tandaan ng bawat tanod na nanonood po ngayon, kayo ay agents of a person in authority. So, dahil sa kayo ay agents, kayo po ay ang aming conduit, pwede po kayong gumawa ng mga bagay na ayon sa batas na makakapagpapigil sa isang krimen, or kapag nangyari na yung krimen, ay masasawatan nyo, mahuhuli nyo yung mga kriminal. Ika nga. Yun. Siyempre, hindi lang naman krimen, Cap, di ba? Pagka may ordinansa tayong bawal magkaraoke pagkatapos ng alas 10 ng gabi. Siyempre, sila rin nagro-ronda. Oops! Tigil na po muna yan. Yes, anti-merrymaking po yun. After 10 o'clock, meron pong ordinansa ang aming city government tungkol dyan. Yan. At tama ka. At sila yung namumura eh. Sila yung unang minumura ng mga constituents. Kawawa naman yung mga tanod. Grabe. Kaya nga high praises ako sa mga tanod. Yan. Pero alam nyo, nung tayo'y kagawad, minsan sumasama tayo sa ronda, ang tanong din ang mga kagawad ba, o halimbawa si kagawad Chairman Peace and Order, dapat bang kasama sa pagro-ronda? Okay. Depende ho yun sa pag-uusap nyo ng barangay captain ng punong barangay. Meron ho kasi na kaya na punong mga tanod, at meron din naman na kailangan siyempre ng parang
ano tawag doon, Kags Butch? Mando. Mando, o kaya pag sama, moral upliftment ba? support, leader. Moral support, leader, minsan kagawad, o kaya kapitan. Dati ho, medyo nung ano pa ako, nakakasama ako, ngayon na-train na po yung mga tanod po namin, alam na nila gagawin. At yung mga tao na constituents namin ay meron na rin training, ika nga. Alam na nila po yung gagawin. O yun. So, maaaring hindi, wala. Maaaring, mas maganda kung kasama kasi pagka nakita ng taong bayan may nangyayari, ay si Kagawad, di ba? Kagawad, tulungan mo kami dito o kaya meron kagad mo pagtatanungan. XO, yan. Yan ang mga, Yes, yes. mga leader ng mga tanod po eh. Pero, again, yung pagsasama na yon kinakailangan din merong internal rules Yes. and regulations. Yes, napapag-usapan po yung Kags Butch. Pati Tama. na rin halimbawa, ako kanyari, si Kagawad, chairman ng Peace and Order, sinabi ko, nireport ko po sa inyo, Kap, taman tong si Tanod ganito hindi lasing pa nung, paano ba daw yon lasing pa nung nag-duty at parang naamoy pa siya ng mga tao. Ano ba gagawin namin, Kapitan, dito? Sa amin, medyo Tanggalin. mahigpit po ako. Mahigpit po ako sa mga tanong ko. Oo. Medyo, para lang masabi ko sa inyo kung gaano ako kahigpit. Pag may nangyaring nakawan doon sa area ng kung saan yung tanod at hindi naawat kasi hindi siya rumoronda doon sa area niya, tapos yung team leader hindi nakakapagpaalala, yung EXO hindi niya na babantayan maigi yung kanyang mga tanod kung itong mga tanod po ng EXO, yung under niya ay hindi kumikilos, may suspension yung tanod doon sa area na yon kung saan nangyari yung nakawan. Tapos yung team leader suspendido rin at yung minus naman ng sweldo yung EXO. Ganun po yung aking patakaran dun eh. So, Stricto ka nga talaga, Kap. medyo stricto po ako eh. Kahit pumunta ko kayo sa barangay ko, tanungin nyo sa mga tanod ko yan. It's happening. Pati sa drug testing, medyo ako dyan. Siyempre naman, Kap, yung sa drug testing, kinakailangan talaga hindi gumagamit. At, hindi rin, dapat, anong tawag dito, morally upright. Yeah, you're right. Tama yun. Ang tanod, kasi sila ang mag-enforce ng batas eh. Tama po. Oo, tsaka ang kagawad, maganda rin minsan sumama kasi kung gumagawa siya ng legislation at mas makikita niya kagad na halimbawa nahihirapan ng isang sitwasyon na ganito, nasusulat niya into a legislative enactment. Kags Butch, dagdag ko lang, bawal ang, alam ba, off-duty ka. Tapos na yung duty mo, uminom ka na. Kasi pwede rin naman, hindi naman kinikitil yung kanilang Oh yes, yung buhay nila. pampalelax yun. Di ba? Uminom na ngayon yung tanod, o kaya kagawad. Okay, nakainom. Hindi pwede hong manita sa amin po para sa meron kaming usapan o palisiya na si tanod hindi pwedeng manita pag nakainom. Halimbawa, may nakita siyang nagiinuman, maingay, tatawagin niya yung tanod na on duty, yung po yung maninita. Kasi ayoko nababawasan po ng respeto yung mga tao doon sa amin, yung constituents namin, doon sa mga tanod. Kasi, ba't ka naninita ng nakainom? Di nawalan ka ng moral ascendancy para umawat ng kahit ano, lalo na pagdating sa inuman. At kailangan naka-uniform. Pag Yes, maninita. at naka-ID po yung mga tanod ko. Naka-ID. Hindi po pwede. At may, ano po yun, may body cam ang aking tanod. Wow. Para May walang body cam po. lusot talaga, di Opo, ba? kasi nire-review ko yung body cam, kung alam mo nagkaroon ng altercations at nagsumbong yung constituents, hindi ako basta naniniwala sa sumbong. Baka naman yung body cam po yung magpo-prove kung sino yung may mali. Yun. Ito po, konting paalala lang, na-discuss na po natin to Kap Dondon, siguro mga last year, no, na ang mga tanod, pati na rin kagawad, bawal bagdala ng baril kapag rumoronda. Yeah. Hindi wala ho silang tayo karapatan. pulis. Wala tayong karapatan. Pangalawa, kung rumoronda kayo ng may baril, mainit yan. Pag uminit lang ang ulo, baka kung ano pa mangyari. Magkaputukan. And dapat properly licensed po kayo. Pero kahit na may lisensya kayo, hindi pa rin pwedeng dalhin. Hindi po. Hindi Oo. po.
Tama po kayo, Kags Butch. Unless meron kayong permit to carry outside of residence. Pero hindi po namin, ako personally, sa mga kapwa kapitan, hindi po, dapat, peacemaker po tayo. Hindi tayo warmonger, so warmaker. Ang tanong ng mga tanod sa buong Pilipinas, Kapitan Dondon, meron bang night differential din eh? Meron ba kaming konting allowance? Kasi mahirap magtrabaho sa gabi hanggang madaling araw. Usually, minsan inaabot po ang pagdaronda. Yeah. Meron ho bang night differential, allowance ang binibigay ang barangay o local government? Sad to say, wala. Ayun lang. Mayroon Talaga. pang mga barangays na maliliit ang sweldo po ng mga tanod. Okay. Sad to say, wala po. Pero hindi naman, halimbawa, kagaya sa amin noon nung tayo po'y nakaupo at minsan nag-aambagan kami mga hagawad para sa konting pangmeryendang pangkape sa tanod, nilalagay namin sa peace and order every week, peace and order department. Okay naman po yun, ano? Para pangkape-kape lang. Oo, we encourage yung mga ganyan po, yung lalo na yung suporta ng constituency. Kasi sila rin ang binabantayan naman ng mga Yes. tanod eh. Although sa amin po, ayoko nangihingi yung mga tanod. Kailangan voluntary yung pagbibigay ng mga kagawad o kaya ng citizenry ng aming barangay. Pero wag maghihingi. Yeah. O nga, tsaka paalala rin sa komunidad, no, na kasi nasasanay minsan na pag halimbawa naglinis yung CBS, yung cleaning department, beautification, inaabutan ng pera ng mga, hindi, trabaho po nila yon. Yes. Huwag ho kayong mag-aabot ng pera. Pero maaari ho kayong mag-abot ng in-kind, halimbawa, juice. O kaya nagugutom, nakikita ninyo, pakakainin. Sa malamig. Sa malamig at konting pandesal, sandwich, highly appreciated. Pero huwag na lang ang pera kasi mahirap kasing ang public service maging kapalit monetary consideration. Tama po. Tama po yun. Trabaho po kasi nila yun. Yes. Tama. Oho. Trabaho po nila yun. Maraming salamat, Kapitan Dondon. At mamaya ho, susunod po, yung mga towns po na i-deploy sa ating mga eskwelahan as a force multiplier for peace and order, lalo na yung pinag-usapan natin, bullying. At si Comelec Chair George Garcia, Bossing, sinasabi ngayon sa Kongreso na kasi may mga nag-file po na Anti-Bullying Act sa Kongreso, dapat daw up to the second degree of consanguinity and affinity, bawal po dapat tumakbo ang mga kamag-anak ng mga nakaupo. Lahat po yan, pag-uusapan dito Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad